composition of Miss Angelica Dorte. Hope you like it all. Pag-ibig mo sa'kin, pag-ibig at biyaya mo'y di ko inakit. Buhay sa kasalanan ang puso ko, pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa puso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko, sa kasalanan ang puso ko, pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko, sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko.
Jesus. Tunay nga na may mangyayaring maganda sa ating buhay kung tayo lalapit sa Panginoong Hesus. Sa araw na dapat tayo ay lumapit sa Kanya, hindi lamang sa panahon na tayo nasusubok, kundi sa bawat oras ay nandiyan ang Panginoon upang tayo lumapit. Muli sama-sama tayong magnilay ng Wednesday Gospel bilang pagkaing spiritual ng ating pagkatao, ng ating buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat muli sa online piging na iyong ibinibigay na kahit nasaan man kami, ano man ang aming ginagawa, ay makakarinig at makapagnilay kami ng iyong mabuting balita na magsisilbing pagkaing spiritual namin, Panginoon. Ngunit bago kami magpatuloy, hayaan mo kaming lumapit sa iyo na may kababaang loob at humingi ng kapatawaran sa aming mga kahinaan at pagkukulang sa iyo. Muli ang iyong lingkod ay lumalapit na may kababaang loob at humingi ng kapatawaran. Panginoon, linisin muli ang aking puso at aking isip. Muli, andito ako upang gamitin mo lamang instrumento at daluyan ang iyong mabuting balita, ang iyong mensahe, Panginoon. Muli, ang karunungan mula sa iyo ay ipagkaloob mo sa akin at itago mo lamang ako sa iyong liwanag at kapangyarihan. Ikaw ang maitaas, mabigyan ng parangal sa Facebook Live na ito. At nananalangin din po ako sa mga nakikinig ngayon at makakarinig pa ng Wednesday Gospel. Lord, touch them. Ipaunawa mo sa kanila ang kahalagahan ng buhay, ang dahilan kung bakit kami nabubuhay. At yun ay upang ikaw ay mahalin, higit sa lahat at paglingkuran. Come, Holy Spirit, we need you. And come, Holy Spirit, we pray. Napakabuti mo, Panginoon, sapagkat ang pinakamahalagang biyaya na pwede mo ipagkaloob sa bawat araw ay ang makasama ka sa panalangin, ang marinig ang iyong mensahe. Ang paggalingin kami hindi lang pisikal, kundi spiritual. Yes, Lord, sa mga oras na ito, magpagaling ka ng aming mga puso nasaktan, ng aming spiritong naliligaw ng landas. Panginoon, kailangan ka namin sa lahat ng panahon at maraming salamat sapagkat di kami karapat-dapat, sapagkat kami makasalanan, ngunit ikaw ay naririto. Ang iyong presensya ay naririto upang sa ganun ay gabayan kami spiritually. Ang lahat ay maglalaho sa mundong ito, ngunit hindi ang iyong mga salita. Nawa ang iyong mga salita ang gumamot sa amin, ang mag-supply ng kalakasang spiritual na kinakailangan namin. Patuloy kang kumilos, Panginoon, sa mga susunod pang minuto. Ang iyong salita ay buhay at ikaw ang buhay namin. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah.
balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang lalaking patay ang isang kamay. Muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tignan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga, para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao. Alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? At hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kaniyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Umaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampo ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sumayin niyo po ang kapayapaan. Muling welcome po sa Word of God Daily Gospel, na kung saan ang layunin ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita everyday through social media, kamukha po ng Facebook Live. At ako po si Sister Angelica, isa po akong Katoliko, at maraming salamat sa Panginoon sapagkat ang pagninilayan po natin ngayon ay ang January 17, 2024, Wednesday Gospel po. So, eto po, doon pa lang sa title no? Ng gospel ngayon, no? Tungkol sa ang lalaking patay ang isang kamay. So, ano po yung senaryo ng mabuting balita? Na ang Panginoong Jesus, siya ay nagpapagaling. Yan po talaga ang isa sa mga mission niya. Nung siya ay nagkatawang tao, hindi lamang nangangaral ng salita ng Diyos, kundi nagpapagaling talaga siya. At ngayon, meron pong senaryo dito na meron siyang nakita na isang lalaking patay ang isang kamay. Ano ibig sabihin ng patay ng isang kamay? Ito po hindi na maigalaw. Parang na-stroke. Di po ba pagka ang ating parte ng katawan ay na-stroke, hindi na ito magalaw? Bakit? Hindi na ito nadadaluyan ng dugo. At kapag ito hindi na nadadaluyan ng dugo, ito'y namamatay na. Hindi na muna maigalaw, no? Ganun po yung senaryo nung pagpapagaling na gagawin ng Panginoong Jesus doon sa lalaking patay ang isang kamay. At nataon na nung makita ng Panginoong Jesus itong lalaking ito ay araw ng pamamahinga o sinasabing Sabbath day. O kumbaga sa ating mga Katoliko, parang ito'y linggo. Araw po ng para sa Diyos, araw ng pamamahinga. At tinawag ng Panginoong Jesus yung lalaki, sabi niya, halika rito sa unahan. At pagkatapos na anong ginawa ng Panginoong Jesus? Tinanong niya yung mga taong nasa paligid na nakakakita sa kanya at doon sa lalaking pagagalingin niya. At anong tanong ng Panginoong Jesus? Ano ba ang naaayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Pero walang sumagot. No? Walang sumagot. Kaya ang ginawa ng Panginoong Jesus, nagpatuloy siya. Kinausap niya yung lalaking patay ang isang kamay. At anong sabi ng Panginoon? No? Anong instruction niya? Ang sabi niya, iunat mo ang iyong kamay. At anong ginawa ng lalaki? Inunat niya, sumunod siya. At yung time din na yon, gumaling yung lalaki. No? Naigalaw niya yung kanyang patay na kamay. Muling nabuhay yung kanyang kamay. Kumbaga sa stroke, nawala yung stroke. Nagbalik siya sa normal. Amen. So yung mga nakapaligid sa kanya na mga kamukha ng mga Pariseo, ang mga Pariseo talaga ng mga dalubhasa yan sa kautusan, kumbaga pari yan sa panahon natin ngayon, na parang napahiya sila, umalis sila. Kasi alam mo, lagi silang naghahanap ng maipupula o masasabing masama sa Panginoong Jesus. Kasi nga sila, hindi naman nila magawa yun Yung mga ganong himala, hindi nila magawa yun. Amen. So, ganun po yung senaryo ng mabuting balita. Ngayon, ano pong gustong iparating sa atin na mensahe ng gospel? Sa ating buhay,
Ang ating katawan, di ba, mula ulo hanggang talampakan, talaga may iba't ibang bahagi yan. Bawat bahagi ng ating katawan ay may gamit. Kamukha halimbawa ng mata, ginagamit para makakita. Yung ating bibig, ginagamit para tayo makakain, makapagsalita. Ang ating tenga para makarinig. Ang ating kamay, ginagamit ako, ang daming gamit ng ating mga kamay, ang ating paa. Bawat parte, kahit buhok pa yan, kahit kuko pa yan, kahit pa yung lamang loob natin, lahat yan may functions. Kaya napakaganda ng pagkakalikha sa atin ng Diyos eh. Amen? Nagko-complement ang bawat isang bahagi ng ating katawan. Na kapag yung ating mind, yung ating utak, nag-send ng message sa ating parte ng katawan, halimbawa, yung ating tiyan nagugutom, di ba? Nagsisend dyan sa mind natin na, uy, nagugutom ako. O kaya, kapag ikaw ay nasaktan, halimbawa, naipit yung kalingkingan mo, o yung isang daliri mo, di ba, agad nagre-react lahat yung parte ng katawan mo? Kapag tayo may sakit, may lagnat, di ba, nararamdaman natin yun. So, bawat parte ng ating katawan mahalaga, walang hindi mahalaga. Huwag natin sasabihin na, ay, maliit na bahagi lang yan ng katawan ko, okay na yan. Mas maganda nga, pagagandahin ko yung aking mukha, kasi yun ang nakikita ng tao. Tapos yung mga bagay na hindi nakikita ng tao, hindi mo yung pinapansin. May mga tao nga na tinatawag na balidoso o balidosa. Yung talagang masyado silang sa sarili nila, no? Kailangan maganda sila, kailangan na may mga ganun, malinis sila sa katawan, which is hindi naman masama. At ang bawat parte ng katawan natin, pwede natin gamitin sa kabutihan at pwede na natin gamitin sa kasamaan. Pero di ba sabi nga doon sa Mateo na kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng yung pagkakasala, putulin mo yung kamay mo. Mabuti nang mapunta ka sa langit na putol yung kamay mo, kaysa mapunta ka sa impyerno na buo nga yung kamay mo o anumang parte ng katawan mo, pero mapapas sa impyerno naman. Ano ibig sabihin nun? Hindi naman literal na kailangan putulin mo yung kamay mo. Ang ibig sabihin lang nun is, ang bawat parte ng ating katawan ay dapat natin ginagamit to glorify God. Kaya nga sinasabi that our body is a temple of the Holy Spirit. Dapat, ang ating katawan ay pinananahanan ng banal na espiritu. Kasi may espiritu tayo eh. Ikaw ba, papayag ka ba na katawang lupa ka lang? Papayag ka ba na wala kang kaluluwa, wala kang espiritu? Hindi. Kaya nga tayo, di ba, may konsensya, meron tayong, minsan meron tayong mga guilt feelings pag meron tayong mga ginagawang hindi maganda. So, sa ating buhay, kailangan bigyan natin ng pansin ang bawat parte ng katawan na binigay sa atin. Kasi may mga tao na walang paa, ikaw may paa. Hindi ba sabi nga, may mga taong nagrereklamo, halimbawa, anak, nagrereklamo sila, nanay, bakit ako yung sapatos ko lumang-luma na? Samantalang yung classmate ko, ang bago ng shoes, tapos iba-iba pa yung mga shoes niya. Hindi ba? Samantalang yung isang bata, wala siyang paa. Ang wini-wish niya, magkaroon siya ng paa, kahit wala na siyang shoes. Hindi po ba? Tayo mga tao minsan, hindi natin napapahalagahan yung mga bagay na meron tayo. Halimbawa, mata. Halimbawa, sabi mo, hindi naman kagandahan yung mata mo. O kaya, ilong. Halimbawa, sabihin natin, pangukay, hindi matangos. Hindi ba, minsan hindi natin na-appreciate yun. Samantalang iba, wala silang mata, bulag sila, wala silang ilong, di ba? I mean, minsan nagkakaroon tayo ng comparison sa iba na hindi natin na-appreciate kung anong meron tayo. Yung mata lang natin yung makakita lang tayo, ang laking biyaya na yan. Ang laking nagagamit ng ating mga mata. Sabi nga our eyes the window of our soul. Sa mata, makikita mo kung malungkot, kung masaya. Kasi yung mata natin very expressive yun Amen? So, pero dito ngayon sa ating gospel, ang tinutukoy na parte ng katawan ay yung kamay. Ang daming nagagawa ng ating kamay. Pinasusulat natin, ginagamit natin sa mga bagay na ginagawa natin, paglalaba, paghuhugas, paliligo, yung kamay natin pwede natin gamitin sa pagmamahal, paghaplos ng taong halimbawang gusto natin bigyan ng comfort, o kaya minsan yung kamay natin ginagamit natin hand gesture,
Maraming gamit ang kamay. At just imagine na kung wala kang kamay, ang hirap kumilos. Amen, ang hirap. Paano, di ba nakakita tayo ng mga taong minsan inborn na wala talaga silang kamay? Minsan hindi nga lang kamay pati braso wala At ang hirap kumilos. At ang ginagamit nila ay yung kanilang bibig. Kapag wala kang mga kamay, both left and right, walang kamay, yung bibig, kakain, yung kutsara na sa bibig. Amen? Nakakita ka na ba noon sa isang video? Okay, yung bibig nila, ginagamit nilang, parang yun na yung kamay para makapaghugas sila, marami. Amen. Ibig sabihin, minsan, yung ibang parte ng katawan natin, minsan, kung halimbawa, yun ang function niya. Halimbawa, yun nga, wala kang kamay. O yung paa mo, pwede mong gamitin niya sa pagsusulat, di ba? May mga ibang gano'n na, yung ballpen o yung lapis, nilalagay nila sa paa, nagsusulat. Yung iba nga, nagpipinta pa, nagkakaroon pa ng painting So, ibig sabihin, pwede rin palang gamitin yung paa, hindi lamang sa paglalakad, kundi sa pagsusulat, pagsusukulay, pagtutoothbrush. Amen. Pero syempre, meron talagang main na gamit ang bawat parte ng katawan. At just imagine na itong gospel natin, hindi naman putol ang kamay nito Buong kamay niya, kaya nga lang na-paralyze. Bakit na-paralyze? Maaring hindi niya inalagaan ang kanyang sarili. Na kapag, di ba, pag sobra na yung kinakain nating taba ng baboy or whatever, binablock niya yung daluyan ng ating dugo. Amen? Kasi ang alam mo, ang ating dugo, kapag yan ay napuno ng mantika or whatever, o oily, mga oily na pagkain, yung alam natin yung oil, di ba, pag malamig ang panahon, di ba, subukan mong yung sa isang bote, merong mantika. Tapos ang lamig ng panahon, tingnan mo yung mantika, di ba, naninigas? Namumuti. Amen? Pagka malamig ang panahon. At hindi mo yung magamit. Kasi matigas kahit wala siya sa ref, tumitigas yung mantika. Amen? Pero subukan mo yung mantika na yun, medyo anuhin mo sa apoy. Di ba, matutunaw at magiging liquid ulit. So, ganun din yung katawan natin. Kapag marami na tayong mantika or oil, sa ating katawan, namumuo. Yun sa loob ng katawan natin. At yun ang nagdudulot para may stroke tayo. Kaya nga kailangan ng katawan natin ay nag-exercise para pinagpapawisan. Mas maganda pa nga yung katawan natin mas maganda pa nga yung hindi aircon. Kasi di ba may mga tao na mula pa lang sa pagkabata hanggang sa pagkalaki, gusto nila laging aircon, malamig, which is hindi maganda rin sa katawan yun. Of course, nako-comfort, hindi pinagpapawisan. Pero mas maganda na ang katawan natin ay pinagpapawisan. Kasi mas maganda yung circulation ng ating dugo. Kesa yung lagi ka na lang nasa malamig, lagi ka na lang parang giniginaw, pati yung loob ng katawan mo, hindi nagpa-function ng mabuti. Amen. So, itong lalaking patay isang kamay, ganun ang kanyang sitwasyon. Na paralyzed, na yung parte ng katawan niya, hindi niya magalaw yung kanyang kamay. At yun, ang inilapit niya sa Panginoong Jesus. Na alam niya, ang Panginoong Jesus ay nagpapagaling. Physically. Alam naman natin na kapag ang mga tao, andyan ang Panginoong Jesus, pinagkakaguluhan siya, meron diyang mga pilay, bingi, may ketong, paralyzed, may iba-ibang mga sakit Kayang-kayang pagalingin ng Panginoong Jesus. At isa, ang lalaking ito na lumapit sa Panginoong Jesus. Pero mapapansin nyo, ano ang sinabi ng Panginoong Jesus doon sa lalaking yun? Sabi niya, halika rito sa unahan. Tinatawag ng Panginoong Jesus yung ano na yun. Yung gustong magpagaling. Sa dinami-dami ng mga tao, napansin niya yun. At ang sabi niya, halika sa unahan. So tayo din, marami tayong sakit espiritual. Oo, maaring tayo nagagalaw natin yung kamay natin ngayon. Nakakapagsulat tayo. Marami tayong nagagawa, no? Yung physical natin kamay, nagagalaw natin. What about our spiritual hands? Meron kasi tayong mga tinatawag na spiritual na kabulagan, spiritual na kabingihan, spiritual na pagiging paralyzed. At yun ang gustong gamutin sa atin kung bakit may mga
gospel everyday, kung bakit may homily si Father pag Sunday. Kasi maaring sa isang mall, ang daming taong busy, naglalakad, namimili, nagkwekwentuhan, kumakain. Buhay sila pisikal, pero ang daming patay espiritual. At yun ang gustong igamutin sa atin ng mabuting balita. Kasi may sakit tayong espiritual. Hindi natin maigalaw ang ating spiritual na kamay. Na-stroke tayo, napaparalyze. At ano ang nagpaparalyze sa spiritual na kamay natin para gumawa ng kabutihan, para sumamba sa Diyos? Ang kasalanan. Amen. Yung kasalanan, yun ang nagpipigil, yun ang nag-stop, nagpaparalyze sa atin para magpatuloy tayo na makita ang kabutihan ng Diyos, para patuloy nating makita kung anong pwede pang magawa ng Diyos sa ating buhay. Na kapag dumadating tayo sa time na may problema tayo, sa pera, sa relasyon, sa mga pag-aaral, sa trabaho, hindi ba, napaparalyze tayo. Yung bang, nauunahan tayo ng takot, ng kawalan ng peace of mind, ng parang, di ba? At kapag yung ating damdamin, ng ating isip, ay napapasok ng kalungkutan, ng depression, ng walang kapayapaan, tayo ay napaparalyze o parang nagiging patay yung ating kamay spiritually. Na imbis natin maabot ang Diyos, lumalayo tayo. At alam naman natin na kapag tayo ay naparalyze ng kasalanan, tayo ay nagiging alipin ng kasalanan. Na kapag sinabi ng kasalanan na, sige mag-drugs ka, sige magnakaw ka, susunod tayo. Kasi wala tayong magawa eh. Paralyzed tayo eh. Ang isang paralyzed, wala siyang magawa. Kaya kung ano lang yung pwedeng magawa niya in a way na gusto niya, yun ang gagawin niya. O kung gusto niyang gumawa ng kabuti, tinyangat nga magawa. Kasi nagiging alipin tayo ng kasalanan. At hindi lang yun, yung kasalanan, inaalipin tayo at yung kasalanan, nagiging master natin. Yun ang nagiging amo natin. Kaya pag sinabi ng kasalanan na, o sige, kumain ka ng junk food, o sige, kumain ka ng mga pagkain hindi magaganda, nakakasira ng katawan, o sige, magtamad-tamad ka muna dyan, yun ang sinusunod natin. Dapat hindi na tayo alipin ng kasalanan. Kasi pinagbayaran na yun ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo eh. Nung siya'y pinako sa krus, namatay at muling nabuhay, Jesus Christ is a victorious God. Kaya, oo, bilang sa tao, ang hirap tumalikod sa kasalanan. Kasi likas tayong makasalanan. Likas tayong magagalitin, likas tayong matampuhin, likas tayong mapaghiganti, mainggitin. Kasi likas tayong makasalanan. Pero, may kalikasan din dapat na nananatili sa atin. Yung kalikasan ng Diyos. Kaya nga ang Panginoong Jesus na umakyat siya sa langit, hindi ba, iniwan niya ang Holy Spirit para yun ang manahan sa atin. At alam natin na kapag Holy Spirit ay nasa sa atin, maraming bunga yan. Maraming bunga ang Banal na Espiritu like love, joy, peace of mind, self-control, kindness, goodness. Kaya yung mga ginagawa nating kabutihan, hindi tayo yun. Ang Banal na Espiritu yun. Amen. Kasi kapag hindi kabutihan ang ginagawa natin at kasamaan, yung bad spirit ang nananahan sa atin. Amen. Kaya di ba, ang dami-daming sakit ngayon sa mundo. May cancer, may diabetes, may high blood. Ang dami. Kasi tayo na rin ang nagiging sanhi ng ating mga sakit eh. Sabi nga, lahat ng bagay na sobra, nakakasama sa katawan. Pag sobra na yung alak, pwede ka na magkaroon ng sakit sa kidney. Pag sobrang paninigarilyo, pwede ka magkaroon ng lung cancer. Ang tao, humihinto lang sa bisyo kapag may sakit na. Minsan nga, kapag may sakit na, umiinom na ng gamot, kinakain ba rin yung mga bawal kasi sinasabi may maintenance. Hindi ba? Kaya kailangan natin ng self-control. At ang self-control ay isa sa mga bunga ng Banal na Espiritu para hindi tayo ma-paralyze. Hindi mahinto yung ating kabutihang dapat gawin. Kaya nga binanggit ng Panginoong Hesus sa mabuting balita, ano ba? Ano bang mas maganda? Kasi nagpagaling siya
paralyzed ng kamay sa araw ng pamamahinga o Sabbath day or parang linggo yan kung sa ating mga Katoliko. Sa batas noon na nag-e-exist, hindi pwedeng mag-perform ng mga ganyang kabutihan sa araw ng pamamahinga. Kasi nung ginawa niya yun, may mga nakatingin sa kanya mga pariseyo na kumbaga parang pari yun sa panahon natin Hindi dapat yun yung ginawa ng Panginoong Hesus. Kaya sabi nga ng Panginoon Hesus, ano bang mas maganda? Na sige, araw ng pamamahinga ngayon, may nangangailangan ng tulong, so hihindihan mo ba? Amen? Nangangailangan na ng tulong yung lalaki. Gusto na niyang gumaling kaso nataon na Sabbath day. We all know that Jesus is the Lord of the Sabbath. Amen. Para sa Panginoon, ang paggawa ng mabuti, walang pinipiling araw, oras, panahon. Kapag ikaw ay dapat gumawa ng kabutihan, gawin mo yon anytime. Kaya nga, di ba, yung itong nakaraang gospel, pinag-usapan niyang Sabbath day na yan Yung kahalagahan ng pagsisimba tuwing linggo. Kasi, may batas noon na nag-exist na yun nga, bawal mag-perform ng mga ganun, magkumilos, parang yung pinaka-Sabbath day sa kanila, pinaka-rest day nila yan. Bawal magtrabaho. Kaso, pagdating sa Panginoong Hesus, hindi ganun. Hindi siya more of a law o batas na nag-exist. Kasi nga, para sa kanya, ang lahat ng araw ay dapat ipinapakita ang kabutihan at pag-ibig sa kapwa. Halimbawa, di ba, bakit ba may mga batas ang tao? Bakit tayo may batas? Dito na sa Pilipinas, bakit tayo may batas? Para maging maayos ang isang bansa, para sumunod, magkaroon ng disiplina. Kaya nga, di ba, may batas na bawal mag-parking dito, bawal tumawid dito, bawal magtapon dito. Kasi kung walang ganung batas, lahat lang ng tao magtatapon kahit saan, magtatawid kahit saan. Amen. So, ang batas ay isinasaayos ang buhay ng isang bansa. At kahit naman sa bahay, di ba, yung nanay mo, yung tatay mo, meron silang rules and regulations sa school nyo, sa kumpanya nyo. Kasi kung wala yung mga ganyan, magkakagulo. Amen. Yun lang sa pagbabayad, halimbawa ng mga bills Kung hindi ka pipila, mag-uuna-unahan kayo, mag-aaway kayo Amen. So, mahalaga ang batas. Pero merong batas ng tao, merong batas ng Diyos. Kamukha nito, halimbawa, sabi ng batas, bawal maglimos. Kasi nga, di ba, yung mga mamalimos, minsan may mga sindikato yan Minsan ginagamit yung pa nga yung mga baby para manglimos. Amen? Sige, pag nanglimos ka, hulihin ka. Kasi nga bawal yan, nagiging sindikato yan. Sabi naman ng Diyos, tumulong ka sa kapwa mo. Magbigay ka ng limos o tulong sa mga taong nangangailangan. Di ba, contradict? Ano ba gagawin ko? Sino ba susundin ko? Yung batas ng tao, yung batas ng Diyos. Sabi ng batas ng tao, wag akong mamalimos kasi di ba? Ginagawa lang natin para pinamimihasa lang natin na maging tamad. Yung mga tao na nangmamalimos. Tapos sabi naman ng Diyos, mamalimos ka, magbigay ka ng ayon sa iyong kakayanan. Magkaroon ka ng habag sa iyong kapwa, tulungan mo yung mga nangangailangan. Yun ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Na sa lahat ng panahon, sa lahat ng araw, mas mangibabaw yung pag-ibig natin sa kapwa. Na kahit may ganung batas na bawal magmalimos, mas magibabaw pa rin yung sa puso natin. Na yung nagbibigay tayo na mula sa puso. Kasi pag nagbibigay tayo, tumutulong tayo sa kapwa, hindi naman tinitingnan ni Lord, magkano yung halagang itinulong mo? Ano yung ibinigay mo? Hindi Ang tinitingnan ni Lord, ano yung reason mo? Bakit mo siya tinulungan? Amen? Kaya nga sa bawat pagkakataon sa ating buhay, mas mahalaga na lagi natin pinipili ang gumawa ng mabuti. Kung halimbawa, araw ng linggo, araw ng pamamahinga, Sabbath day, magsisimba ka, biglang yung kapitbahay mo, nangailangan ng tulong, manganganak, ikaw may sasakyan. Ano unahin mo? Magsimba o yung dalhin mo yung kapitbahay mo manganganak?
Pag hindi ka nagsimba, mortal sin yan. Pagka hindi mo naman tinulungan yung kapitbahay mong mga anak, baka mamaya mamatay yung nanay, mamatay yung baby. So, mamili ka. Siyempre, sasabihin ni Lord, piliin mo pa rin yung pag-ibig ang nangunguna, naghahari. Kaya siyempre, tutulungan mo yung mga anak. Huwag ka muna magsisimba. At naiintindihan ni Lord yun. Kasi nga yung kabutihan. Kasi useless naman na simba ka ng simba. Pagkatapos mo magsimba, hindi mo naman isinasabuhay yung natutunan mong homily. Amen. Yan ang pinupunto sa atin ng mabuting balita. Na ang pag-ibig sa kapwa. Na ang batas o ang Sabbath day, hindi ang ginawa para sa araw ng para lang sa pamamahinga, whatever. Ginawa yan para sa ating tao. Para sa atin. Makita natin yung pag-ibig natin sa ating kapwa. Hindi naman madaling ibigin ng ating kapwa, lalo na kung hindi mo naman kaano-ano. Mahirap ibigin ng kapwa, lalo na kung kaaway mo, naiinis ka. Pero hindi ganun eh. Ang sabi nga ng Panginoon, ibigin mo yung kaaway, ibigin mo yung, hindi ba? Kung pinapaibig sa'yo ang yung kaaway, di ba salang ibigin mo yung magulang mo, di ba? Isa sa mga utos ng Diyos, na ibigin mo yung ama't ina, no matter what. Amen? Be respectful sa mga parents mo, kahit masama sila o mabuti sila sa'yo. Pinalaki ka nilang maayos o iniwanan ka nila, inabandon ka nila. Ang sabi ng Diyos, ibigin mo, galangin mo ang magulang mo. Bakit? Sapagkat tayo tinuturuan ng Diyos na maging mapagpakumbaba. We cannot say, na ikaw masama ka, ikaw tarantado ka, ikaw malangya ka. Hindi natin pwedeng sabihin yan. Kasi ang Diyos, siya lang ang pwedeng maghigante, siya lang ang pwedeng magparusa. Lagi tayong tinuturuan ng Panginoon na magpakumbaba. Buwa lagi ng kabutihan. Kasi yung paggawa ng kabutihan ay karunungan, a wisdom from God. Kaya pag nasa Diyos ka, hindi ka na naghihintay na lumapit sa iyo yung kabutihan. O ikaw na yung mismong lalapit para gawa ng kabutihan sa iyong kapwa. At ano man ang kabutihan ginagawa mo sa kapwa mo, ginawa mo sa Diyos. You cannot say that you love God kung yung nakikita mong kapwa mo, hindi mo tinutulungan. Amen? Kamukha na sa Good Samaritan. Hindi ba? Yung Samaritano, nakita niya yung sugatan na tao, na binugbog, ninakawan. Hindi naman niya kababayan niya, pero tinulungan niya. Why? Yung love. Although pwede naman niya hindi tulungan niyo kasi dinaanan ng isang Levita, isang pare. Hindi nila pinansin yung Hindi po ba? Kaya nga pag may lumalapit sa ating humihingi ng tulong, makita natin ang mukha ni Kristo. May mga pulubi na lapit sa'yo, pihingi lang ng piso. Tingnan mo yung mukha niya as si Kristo. Amen. Kaya nga, di ba sabi pa ng Panginoon, alam mo, mas mahalaga magligtas ng buhay o pumatay. Kung magagamit tayo ng Panginoon bilang instrumento para bigyan ng buhay yung ating kapwa na maraming lumapit na sa'yo, depressed, gusto na magpakamatay, pero in-advise mo, godly advice, hindi ba, nakakabuhay tayo ng espiritu. Kasi ang totoo namang labanan dito sa mundo, hindi yung problema sa pera hindi yung problema sa relasyon Araw-araw meron tayong spiritual battle na nagpa-paralyze sa atin para mas makita yung kabutihan ng Diyos. Yung bang, itong araw na ito, hindi ka man lang nagdasal. Diba dapat nagpapasalamat tayo sa Diyos bago matulog? Pag hindi natin ginagawa yun, napaparalyze tayo. At gustong-gusto ng diablo yun. Yung napaparalyze tayo, sabihin, nahihinto. Kasi ang trabaho ng diablo is patayin, nakawin, to destroy, to kill ang our relationship. Ayaw niya nakikinig ka ng mga ganitong gawain. Gusto niyang i-paralyze yung isip mo, yung attention mo, ilagay na lang sa, manood ka na lang ng ganito, matulog ka na lang, magmukmuk ka na lang dyan. Amen. At kapag hindi tayo nakakarinig ng salita ng Diyos, napaparalyze yung relationship natin kay God. Na yung araw na January 17, 2024, kamusta yun? 24 hours yun. Nasaan si Lord doon? Nagpasalamat ka ba? Humingi ka ba ng tawad? Pag hindi mo ginagawa yun, para tayo yung lalaking patay ang kamay. Amen. Kung mahal mo ang magulang mo, kung mahal mo kapatid mo, mahal mo sino man ang mahal mo, mas mahal lahat ng Diyos. Kasi siya yung nagsusupply ng lahat.
Yung araw, yung hangin, yung pawis na tumulo sa atin. Hindi natin magagawa lahat by our own lang. Nasasabi mo, ay, nakagawa ko ng gawain ko ngayong araw to kasi kumilos ako. Hindi. Provide ni Lord yan. Yung kalakasan natin. Kaso nga, sa Diyos hindi natin nakikita, hindi na siya natin napapansin. But we should live by faith, not by sight. Kasi kung lagi na lang tayo mabubuhay ng kung anong nakikita natin, talagang ipaparalyze ng dyablo. Kasi ang dyablo, ipinapakita niya lahat ng maganda, lahat ng masarap sa tao. Kasi alam ng dyablo, ano tayo flesh. Kasi ang labanan dito sa mundo, between good and evil, flesh versus Holy Spirit. Naglalaban yan. Yan ang totoong problema natin. Hindi yung grades mo, hindi yung trabaho mo. Ang totoong labanan natin dito, na hindi natin napapansin, yung, kapag nagde-decide ba tayo, lagi ba natin pinipili yung tama? Lahat ba ng ginagawa natin is to glorify God? Kasi yung kahit anong taas ang pinag-aralan natin, kahit ikaw yung pinakamayaman dito sa mundo, time will come na we will die. Una-unahan lang. Or Jesus will come anytime. Kamukha ng magnanakaw. Naitanong na ba natin sa sarili natin, pagharap ko ba sa Diyos sa araw ng paghusga, patay ba ang aking spiritual na kamay? Bingi ba ang aking spiritual na pandinig o tenga? Bulag ba ang aking mata o ang aking spiritual eyes? Kasi baka pagharap natin sa Diyos, wala. Patay na patay yung espiritu natin. Saan tayo dadamputin? Sa impyerno. Imbis na sa langit tayo, sa impyerno. Kasi sa baba pa lang, nagpabaya na tayo. Amen. Kung meron kang cancer, meron kang ganito, yes, nagagamot yan. Pero mamamatay pa rin tayo. Kasi meron tayong lifespan. Kaya habang nabubuhay tayo, dapat na-aware tayo na kamusta yung relasyon ko sa Diyos. Kamusta kung kinakamusta mo yung relasyon mo sa iyong magulang, sa iyong boyfriend, sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong kapwa. Kamusta? Hindi ba paralyzed? Ibig sabihin ng paralyzed, hindi paralyzed ang relationship, bubulol. Hindi paralyzed ang relasyon mo sa Diyos kung may time kang mag-pray sa Kanya, may time kang makinig sa Kanyang salita, may time kang gumawa ng kabutihan, may time ka pagdating sa Kanya. Ngayon, kung nauubos na lang yung time mo sa mga bagay na pwede namang mauna ang Diyos, paralyzed. Napaparalyze ka. Kasi it's not enough na kilala mo lang ang Diyos bilang, ay, ang Diyos Ama, siya yung lumikha. He was the Creator. Si Jesus Christ, He was the Savior. And the Holy Spirit, siya yung nag-guide sa atin. Sanctifier. Hindi. Ikaw ba, payagan na yung tatay mo, kilala mo lang bilang doktor, bilang attorney, bilang engineer? Hindi. Dapat mas kilala mo pa siya. Yung kaibigan mo, ganun, payag ka lang na siya isang ganito. Kaya ka nga nakikipagrelasyon Kaya ka nga may communication Kasi you want to know more the person. Kung ganun ang tingin natin sa ating kapwa, dapat mas ang Diyos. Kasi siya nagsusupply ng lahat Na kapag tayo may problema, that can compare na yung ating problema parang napaparalyze, di ba tayo sa Kanyang pupunta? Wag natin gawing last resort ang Diyos. Na kapag lumalapit lang tayo kapag may problema tayo. Amen. Kung gusto nating maging healthy yung ating spiritual life, kailangan meron tayong spiritual connection kay God. Paganahin natin yung espiritu natin. Kasi pag hindi natin ginawa yun, hindi natin napapansin. Paralyzed na hindi lamang ating spiritual na kamay, spiritual na paa. Paralyzed na, wala, hindi na makagalaw. Alam mo yung taong bedridden, yung nakahiga na lang sa kama, hindi na makagalaw. Magiging ganun tayo. Gagawin tayong robot ni Satanas na, pagpunta ka, sabi ng Diyos, punta ka sa kanan, sabi ni Satanas, hindi, wag ka dyan, punta ka sa kaliwa. Ginagawa na tayong tautohon. Si Satanas, dapat wala na yung kapangyarihan sa atin. Kung tayo may nagkakasala, tayo na mismo ang pumili kasi may free will tayo Meron tayong kalayaang pumili. Pag pinipili natin kasamaan, may bunga yun. Amen. Isipin natin, ano ba yung kayamanan sa mundo? Yung bang manalo ka sa loto,
yung mataas ang pinag-aralan mo, yung presidente ka ng isang bansa, hindi. Lahat yan ay kamangmangan at kadukhaan sa tingin ng Diyos. Anihin mo ang mapa sa'yo ang lahat sa mundo, kung ang kapalit naman yun ay kaluluwa mo. Kaya kailangan minsan pinagninilayan din natin, no? Oo nga, no? Bakit may mga tao na nasa kanila na yung lahat? Maganda, gwapo, mayaman, matalino, pero nagpapakamatay pa rin. Ano ibig sabihin nun? Na ang buhay hindi nababase sa yaman, sa mga material na bagay. Na ang buhay, kahit simple lang ang buhay mo, pero may kapayapaan ka, may pag-ibig ka sa kapwa mo, marunong ka magpatawad, marunong ka mapagpakumbaba, mahal mo yung mga magulang mo, you are respecting them, whatever they are. Yang yung kapwa, nagpapatawad ka, yun ang totoong kayamanan na hindi magpaparalyze ng relasyon natin sa Panginoon. Amen. Mas masarap mabuhay ng simple lang, pero nasa iyo ang Panginoon. Na lahat ng ginagawa mo, nakatapos ka ng pag-aaral, may maganda kang trabaho. Thank you, Lord. Alam niyo ang sikreto ng buhay? Pagpapasalamat. Kung ayaw nating maparalyze sa kasalanan, lagi tayong magpasalamat sa Diyos. Kasi pag sanay ka ng lagi nagpapasalamat, magsasarado na ang pinto ng pagkukumpling. Ay Lord, may problema ako ngayon sa trabaho ko, sa pamilya ko, sa pag-aaral ko. Pero thank you Lord ha, nakakain ako kanina, nakatulog ako kanina, nakaligo ako kanina. Bakit? Kasi ibig sabihin, naggagalaw mo pa yung mga parte ng katawan mo, nakakapag-isip ka pa. Kasi once nag-focus tayo sa problema natin, yun na. Ini-start na tayo ng diablo, ipaparalyze ko to. Ibi-brainwash ko to na wala ng pag-asa sa buhay. Ibi-brainwash ko to na hindi niya kaya. Ang sabi ng Panginoon, itong mind natin is the battleground of devil. Dito tayo binubulungan. At kailan tayo binubulungan ng diablo? Kailan? Lalo na pag nag-iisa tayo sa ating kwarto. Kapag nag-iisa ka sa isang lugar, hindi lang isa, hindi lang dalawa, maraming demonyo ang lalapit sa atin para tayo bulungan. Kaya dapat, malakas tayong nakikipag-usap sa Panginoon. Kung halimbawa, depress ka, makinig ka ng mga worship song. Amen. Makinig ka ng mga ganitong gawain online. Amen po. Ayaw ng Diyos na tayo maparalisa. Kasi napagtagumpayan na niya yung lahat eh. Tsaka kung ano man yung problema mo, problema ko ngayon, hindi ka nag-iisa, naging problema din yun ng ibang tao. Ang gusto ng diablo yung patay tayo. Patay spiritual. Kasi nainggit siya sa atin eh. Kasi tayo kahit makasalanan, pwede tayong lumapit sa Diyos at humingi ng tawad. Eh siya, kaya ba niya yun? Kaya ba niya magpakumbaba at humingi ng tawad sa Diyos? Hindi na. Meron na siyang kaparusahan. Tayo, binibigyan ng buhay na walang hanggan. Yun ang mas mahalaga sa atin. Kahit ibigay pa ang lahat ng kayamanan sa mundo, baliwala yun eh. Yung kayamanan natin sa pag-ibig natin sa Diyos. Kaya nga kung back to basics, simple, commandment of God, love God above all with all your heart, soul, strength, mind. Sino ba ngayon ang number 1 na mahal mo? Hindi pwedeng tao. Hindi pwedeng bagay. Ang mas mahal natin na kapag nawala na yun, para bang mamamatay na tayo? Hindi. Kailangan ang Diyos nandito. Para lahat ng parte ng ating pagkatao, buhay. Buhay na buhay. Hindi patay. But of course, pag lumalapit ka sa Diyos, mas ilalapitan ka ng diablo. Huwag tayo magtataka na halimbawa, nandito tayo sa dating kasalanan, nagdadasal na tayo sa Diyos, nagkakaroon na tayo ng relasyon, parang lalo yatang dumami yung problema ko. Totoo yan. Ano yung pa ng diablo na lapitan yung mga kampunan ng demonyo? Yung masasama na, hayaan mo na sila. Barkada na ng diablo yun. Siyempre, kapag lumalapit ka na sa Diyos, nakikita na niya, nakikinig ka na ng gospel, nagbabasa ka na ng Bible, nagsisimba ka na, mas lalapitan ka ng diablo. Kasi gusto ka niyang ihinto sa ginagawa mo na paglapit sa Diyos. Ihinto na makilala at ma-inlove ka sa Diyos. Amen. Pero anong ginawa ng Panginoong Jesus, di ba? Nung nagkatawang tao siya, di ba lagi siyang lalapitan ng diablo? Pero lagi yung sinasagot, nasusulat, na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. Ganun, kaya kailangan lagi tayong babad
sa pakikinig ng mabuting balita sapagkat sa panahon na ito, ang daming bad news. Kayo, kung hindi natin bubuksan ang ating spiritual na isipan, pandinig, mata, sa mabuting balita, kung ano yung nakikita natin sa social media, gagayahin na natin yun. Gagayahin na natin yun. Abortion, gagayahin na natin nun, no? O, nabuntis ka, palaglag na, kasi ginawa ng sikat na artista eh. Sikat na tao eh. Hindi ba? Ang dami ng social influencer na ang mga content nila, hindi nag-glorify ang Diyos. Kaya kung nakatutok lang tayo sa mga information sa social media, patay tayo niyan. Dadalhin tayo sa impyerno niyan. Kaya kailangan nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Na bagamat alam na natin, pero kailangan natin paulit-ulit na marinig kasi paulit-ulit tayo nagkakasala. Amen. Kahit hindi ka na mahalin ng tao, basta mahal ka ng Diyos at mahal mo ang Diyos, kumpleto na ang buhay natin. Sometimes ang buhay natin, minsan, wag mo na lang sabihin na, ay, kumpleto na ang buhay ko. Hindi. Mas magandang sabihin na, kontento ako sa buhay ko. Ibig sabihin nung you have the contentment in life, nagpapasalamat ka sa Diyos. Wag mo laging hanapin kung ano yung wala sa'yo. Pasalamatan mo muna, anong meron ako ngayon, Lord? Anong meron ako? Thank you, thank you. Kung ano man yung mga pangarap mo sa buhay mo, idalangin mo sa Diyos. Ibibigay niya yan sa tamang panahon. At kung sakaling hindi man ibigay yan ng Diyos, pasalamat ka pa rin. Kasi baka may reason. Kung ba't hindi, baka mapapahama ka kaya hindi binigay sa'yo. Amen. Pag nadapa tayo, bangon. Pag may problema, hanapan ng solusyon. Pag may problema, mag-focus sa Diyos. Amen. Kapag nagkakaroon tayo ng negativity sa ating isipan, asahan mo ang demonyo ang nandyan. Pero sabi nga ng Diyos, diba, kailangan maging naman ang isip mo, mga bagay na magaganda, kapuri-puri, marangal. Kasi nag-glorify si God doon. Amen. Nagiging healthy, lumalaban, hindi tayo napaparalyze. Ang hirap lumaban sa mundong na ito pag tayo lang. Paano kung nag-isa ka na lang sa buhay mo? Wala kang magulang, wala kang kapatid, wala lahat. Nag-isa ka lang. At mas wala pa ang Diyos sa'yo, ano na lang mangyayari? Pero kung nasa iyo nga lahat, ang dami mong kaibigan, daming ganyan. Yung pala, mahal ka lang dahil may pera ka, dahil sikat ka. Pero wala sa iyo ang Diyos. Ay, kawawa. Kawawa tayo kapag wala ang Diyos. Huwag tayong makontento na nagsisimba lang tuwing linggo. Dapat araw-araw tayong nakikinig ng gospel. Kasi kung baga sa gamot, maintenance natin to. Kasi malalaki na tayo eh. Hindi naman pwedeng everyday sasabihin ng nanay mo, tatay mo na, oh, wag kang ganito, wag kang magkakaroon ng sama ng loob sa kapwa mo, hindi. Kaya nga bilang mga Katoliko, meron tayong everyday masses. 6:00 ng umaga, everyday gospel. Kasi mahal tayo ng Diyos. Kahit ibinigay na niya yung kanyang buktong na anak para sa ating kabayaran ng ating mga kasalanan, ito pa rin. Ang social media, ginagamit. Upang sa ganun, makarinig tayo na kahit anong ginagawa mo, nakahiga ka ngayon, nasa biyahe ka, hearing the word of God. Saan ba nagsisimula ang pananampalataya? Sa pakikinig. Kung wala ka maririnig, anong malalaman natin? Paano ka naging doktor kung hindi ka nakinig sa teacher mo? Paano ka naging, di ba? Tayo mga baby na, di ba? Baby pa lang eh, di ba? Yung sense of hearing. Alam na niya yung boses ng kanyang nanay. Kaya mahalaga na hindi nawawala ang pakikinig ng mabuting balita sa bawat araw. For 24 hours, ano ba naman yung, tapos na ako. Nakapagtrabaho na ako, nakapag-aral na ako. Teka, I want to hear the word of God. Kasi, tinatawag nito na, kahit pagod ka physical, pagod yung utak mo, but hearing the word of God can give us comfort. Ay, may pag-asa pa pala sa buhay. Amen. Kaya, itong mabuting balita na to, pinagaling ng Panginoong Hesus, yung lalaking patay ang kamay. Ano sinabi niya? Iunat mo yung kamay mo. Ano ginawa nung lalaki? Inunat niya. Whatever the instruction ni Jesus, ginawa niya. Sabi ni Jesus, inunat niya. Just imagine yung kamay niya, hindi gumagalaw kasi nga paralyzed. Sinabi ng Panginoon, iunat mo. Inunat niya. Kahit alam niya na mahirap, imposible. Pero mas nagibabaw sa kanya na, sinabi.
Inulat niya. Gumaling siya. Ganon din tayo. Kapag sinabi ng Diyos, huwag ka mawawala ng pag-asa, huwag ka mawawala ng pag-asa. Sometimes, hindi natin makamta ng ating mga dalangin, yung sagot sa ating mga dalangin, kasi mismo tayo na rin kumukontra. Ang taba-taba mo na ngayon, kain ka ng kain. Kinukontra mo Gusto mo pala, nagpe-pray ka na, pumayat ka. Pero kinukontra mo Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Amen. At alam natin, open book na. Kumbaga sa examination, open book na ang Bible. Alam na natin yung dapat nating sundin o hindi. Nasa Revelation na nga tayo. Nasa last part na nga tayo ng Bible Hinihintay na lang natin ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Wala tayo sa panahon ng Panginoong Hesus na marami pang tao ang nagdududa sa Kanya. Kasi hindi naman lahat ng tao naniwala sa Kanya Meron din nagdududa Okay, yung mga Pariseo nga nagdududa sa Kanya Sinasabi pa nga sa Kanya na kaya siya nagpapagaling dahil kasi yung kanyang kapangyarihan galing kay Beelzebul o sa prinsipe ng demonyo. At marami nagdududa noon na, yan ba talaga ang Mesiyas? Yan ba talaga anak ng Diyos? Pero ngayon sa panahon natin, alam na natin na si Kristo ay anak ng Diyos. Alam natin at tinatanggap natin sa ating pananampalataya na si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, at si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. So kailangan sa bawat araw, kailangan buhay tayo kay Kristo. Seek first the kingdom of God. Bago ka magtulog, magdasal ka. Kasi pag natulog na tayo, di ba? Paulit-ulit na nire-remind sa atin ng Diyos, wala nang free will mo pag tulog ka. Hawak na yun ng Diyos. So, Diyos will decide, gigisingin ko pa ba to? Gigisingin ko pa ba to? Kaya pag nagising tayo mamaya, una natin nasa isip, hindi problema. Pasalamatan ng Diyos. Kasi every gising is a blessing. Every gising dapat inaalay natin sa Panginoon. Naglalaba ka, nagluluto ka, nag-aaral ka, ialay mo sa Panginoon para you have to do your best. And each day should be your last day. Kailangan last day. Para ginagawa mo na yung best mo for God. Yung mga ginagawa natin lahat ng mga bagay for God. Amen? Hindi lang para sa sarili mo, hindi lang para sa magulang mo, for God. Lagi tayong naghahandog kasi hinahandogan tayo ng Diyos Lagi siya nagbibigay. Kahit sabi mo kumain ka lang ng candy, ng Skyplex, na galing yan sa Diyos. Yung butas mo, yung medyas, galing yan sa Diyos. Kasi wala tayong pagmamayari dito sa mundo. Hinihiram natin ng lahat. Temporary lang. Katiwala lang tayo ng Panginoon. So, kung pinagkakatiwala sa atin ang ating katawan na huwag magkasakit o iwasang magkasakit, dapat nating alagaan. Hindi lang yung katawang lupa. Yun yung ating espiritu. Amen. Nawa tayo, kung ano man ang ating spiritual na pagiging paralyzed sa ating kamay, na pwede natin gamitin sa pagtulong nating kapwa, pagmamahal sa ating kapwa, pagsamba sa Diyos, gawin natin. Kasi ang kaluluwa ay mas mahalaga kaysa sa buhay na makamundo. Amen. Meron tayo nun Ako, ikaw, may kaluluwa ka Hindi mo ba na-imagine? Paano kung bigla na lang ako mamatay? We cannot say na bata pa tayo na kasi kamatayan, hindi naman namimili yan Handa na ba ako na humarap sa Diyos na hindi ako paralisado? Na nagamit ko yung talent, skills, treasure na ibinigay sa akin ng Diyos, pinagkatiwala to glorify Him. Kaya diba, may mga doktor na natapos nila pagiging doktor, ginagamit nila yon para tumulong sa kapwa. Amen. Ano namang meron tayo ngayon? Gamitin natin para active tayo sa Diyos. At of course, ang Diablo, hindi rin naman siya tumitigil sa social media. Ina-active niya rin tayo. Ina-active rin tayo na magkasala. Kaya nga ang kasalanan ngayon, isang pindot na lang, pwede ka na magkasala because of the social media. Isang pindot mo lang, pwede ka na mapunta sa porn site. Isang pindot mo lang, pwede ka na mag-send ng galit sa kapwa mo. Amen. Pero, salamat na lang. May isang Diyos na nagre-remind sa atin kung anong mahalaga sa buhay. At ang pinakamahalaga sa araw, yun nandun ang Diyos. Hindi naman naghahanap ang Diyos ng mahabang oras Not the quantity but the quality of time. So do not forget to pray to God every day.
Kay may biyaya, kay wala, kay may problema o wala. Always communicate. Nag-chat-chat tayo kung kani-kanino, may group chat, may kung ano-ano. Ba't di tayo makapag-chat sa Diyos through prayer? Kapag tayo ay nagdadasal, we talk to God. And when we read the Bible, when we hear this kind of sa social media, mga ganitong gawain, God is talking to us. God is talking to us. Kung yung pinakasikat na artista, gusto mong magpa-selfie, gusto pinupuntahan mo, yung mga concert, ang Panginoon, hindi mo ba siya mas gustong makasama, makausap? Laging may hadlang. At ang dyablo, laging yung tayong hadlangan. Pero may kapangyarihan tayong lumaban. Sapagat si Kristo ay dapat nasa sa atin. And we can do all things through Christ who strengthens us. Just be healed. Talagang kapag tayo gusto nating gumaling, kailangan gawin natin ang lahat sa tulong ng Diyos at gagaling tayo. Amen. Tayo pa magkaroon ng closing prayer. Ama, marami pong salamat muli sa pagpapaalala mo sa amin na ikaw ay isang Diyos na nagpapagaling. Lord, alam mo ang paralyzed sa aming buhay. Sa aming pananampalataya, Panginoon. Panginoon, mga oras na ito, iabot mo ang iyong mga kamay at ang aming kamay na naparalyze sa paggawa ng kabutihan. Mga kamay namin, maaaring nagamit namin para masaktan namin ang aming kapwa. Ang mga spiritual na kamay namin, naggamitin namin to glorify you, God. To praise you, O Lord. And I pray sa mga tao ngayon na may mabigat na kakalooban, may pinagdadaanan, huwag nilang i-paralyze ang kanilang pagtitiwala, ang aming pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Bagkus, bigyan mo kami ng kakayanang gumalaw na may pagsamba, pagmamahal, at pagtitiwala sa iyo. I pray na sa buong mundo, hindi ma-paralyze ang mga tao para makita na ikaw ang dahilan kung bakit patuloy pang nagkakaroon ng panibagong araw. Dahil sa iyong habag, sa iyong pag-ibig, sa bawat nilalang mo. We pray for our nation. Panginoon, ang daming mga bagay na nangyayari sa aming bansa na nagpa-paralyze para makita namin kung gaano kakabuti sa aming bansa. At sa kabila ng aming mga pagkukulang, patuloy mo pa rin kaming binibigyan ng pagkakataong makita ang bawat araw na kasama ka. Ano man ang problema natin ngayon, alam, pati niya ng Diyos. Magtiwala tayo sa Kanya. Hindi niya tayo iiwan, hindi naman niya talaga tayo iiwan kahit kailan. Kapag nakakaramdam tayo ng kawalan ng pag-asa, may Diyos na dapat tayong asahan. Kapag nakakaramdam tayo ng lungkot, may Diyos na kasiyahan. Kapag nakakaramdam tayo ng napag-iisa, andiyan ang Diyos para tayo samahan. Mahal tayo ng Panginoon. Nawa kahit katiting lang, kahit bahagya lang, mapadama natin sa Kanya ang pagpapasalamat natin. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sapagkat di man kita nakikita, di man namin kayo nakikita. Alam namin, nandiyan ka para pasiglahin aming spiritual na kaugnayan sa iyo, Panginoon. Panginoon, kahabagan mo kami. Panginoon, i-bless mo po ang Facebook Live na ito. Panginoon, i-bless mo po ang mga taong patuloy na umaasa sa iyo, kagalingang pisikal, hindi lamang spiritual. But of course, Lord, inuulat namin ngayon ang aming mga spiritual na kamay. At ang sinabi mo ay, gumaling ka at gagaling kami sapagkat sa iyo walang imposible. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami naming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sasala, para ng pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami pahintulo sa tukso, ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Amen. Maraming pong salamat muli. Kung hindi nyo na umpisahan ang January 17, 2024, Wednesday Gospel, pwede po kayong balik
sa aking Facebook account. Type lang nyo po yung Angelica Dorde, pati po sa YouTube, pa-subscribe na lang po. At ngayon, ibinigay na ng Diyos ang January 18, 2024, Thursday Gospel. At mamaya po, alas 6 ng gabi, tayo po sama-sama muling magnilay sa mabuting balita bilang pagkaing espiritual natin o bilang gamot nating espiritual. Para tayo laging lumalakas. Tapos may tinatawag nga tayong fighting spirit na kahit minsan pagod ka na bumaghapon, pag narinig mo yung gospel, lumalakas yung ating katawan. Amen. And of course, kung lolobin ng Diyos ang January 19, Friday Gospel, at lolobin ng Diyos na makasama natin ulit si Brother Jerry na dati. Maraming po salamat. Pakishare na lang po itong Wednesday Gospel sa inyong timeline bilang pagpapasalamat natin sa Diyos, bilang pagpapatuloy na tayo hindi paralyzed para i-share ang gospel dahil ito yung utos ng Diyos from Great Commission, Mateo chapter 29 verse 19. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismohan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Huwag natin kalimutang magdasal bago matulog at pagkagising. Una sa lahat, praise God, thank God for another day. At ang gawin natin na may pag-ibig. Maraming salamat and to God